Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong nakakasurpresang pahayag po mga kabida, ni Senator Panfilo Lacson. Matapos pong may proklama ito bilang bagong senador para ho sa 20th Congress po mga kabida, Ito po'y patungkol ho doon sa kanyang reaction po mga kabida, sa 2025 General Appropriations Act, yung controversial na budget po ng 2025 mga kabida na inaprubahan po ng Kongreso at in fact dahil ho sa napaka-controversial nasa Korte Suprema po ngayon. Okay? Nabigla po ako nung narinig ko po yung sinabi po ni Senator Panfilo Lacson na ito hong 2025 national budget daw ay isa sa pinaka-corrupt na national budget po mga kabida sa kasaysayan. Hindi ko po narinig ito hong si Lacson nung time, nung kasagsagan po ng pagpasa nitong General Appropriations Act. Dami na hong nagkomento po dito, mga kabida. Pero itong si Lacson, so far, sa aking pagkaalala po mga kabida, wala ho akong narinig o nabasa patungkol ho sa kanyang comment. Only this time. Okay? At saludo po ako dun. Kasi ho, yun, nagkaroon po siya ng lakas na sabihin po, na itong 2025 budget po makabida, isa sa pinaka-corrupt na national budget po ng Pilipinas. Okay? Eto, babasahin ko lang po, itong kanya hong naging pahayag sa Billionario Channel po makabida, Ang sabi po niya dito, 2025 GAA is one of the most corrupt national budget. Ayan. Ito yung caption po ng Billionaire News Channel. Senator Ping Lacson criticizes the 2025 General Appropriations Act o GAA, calling it one of the most corrupt national budgets he has seen. Ayan. So, naniwala po ngayon si Senator Lacson na tad-tad ng korupsyon ito hong GAA 2025 mga kabida. Hindi naman po natin maialis po sa kanya na kabisado po niya itong GAA po kasi dating senador po mga kabida. Alam po niya yung mga insertion, okay? Mga kabida, So siguro sa tingin po niya sa kanya hong pag-research na napuno po o tad-tad po ng questionable items ito pong General Appropriations Act. Kaya nga andyan pa rin nakabinbin mga kabida sa Korte Suprema, Inaantay pa yung oral argument, dito ho sa reklamo na isinampa mga kabida itong si Attorney Vic Rodriguez at ito pong si Congressman Isidro Ungab, Sila kasi yung nagdala sa controversial na issue, okay? Diyan po sa Korte Suprema, At ewan ko nga kung bakit po na-postpone Ito pong Solicitor General, isa po sa mga contributor po kung bakit delay o na-delay po itong pagtackle ho mga kabida ng national budget. Then humingi po na extension. Yun yung naging reaction po. Pero ang question kasi dyan, bakit ngayon lang po nagsalita ito hong si Lacson, Pagkatapos pong nanalo bilang senador po mga kabida. Most likely, baka po, ayaw ho niyang magsalita noon kasi po, alam naman po niya, natatakbo siya bilang senador and most likely, yung kanyang leaning po that time is sa administrasyon, naintindihan po natin yan. Ang inaasahan po natin, yung mga senador, mga mababatas po natin, na hindi ho natin narinig yung kasagsagan po, ng mga complaints at criticism laban ho dito sa 2025 national budget, Iilan lang pong mga mababatas po na ating narinig at binatikos ito hong GAA, mga kabida. Ewan ko po dyan sa Senado kung sila po ba, itong si Amy Marcos, siya lang yung naalala ko po, na bumatikos po dito, Pero yung iba po, yun. Actually, mga kabida, kung hindi ito ma-actionan po ng Korte Suprema, malalagay talaga ito sa kasaysayan po,
na itong 2025 national budget po ay isa sa pinaka-corrupt na national budget po sa kasaysayan. Tama yun si Senator Ping dun sa kanyang description po mga kabida, no? Kasi kung tutuusin talaga, ngayon ko lang po na karoon po ng kamulatan, ano? Ilang years na po ako na naging journalist. At sinubaybayan ko po, ano, ito hong bawat legislation po, ano, ng ating pambansang budget po, ano, mga kabida bawat taon. At ngayon ko lang po narinig ito hong napakaraming mga katanungan, ano, patungkol ho sa General Appropriations Act. Itong blank items nga, ngayon ko lang narinig po yan eh. Ano? Nung previous po, ano, na mga General Appropriations Act eh, wala ho tayong narinig niyan, ano? Na may mga blank items pagkatapos ho aprubahan ito hong committee report, ano, ng Bicameral Conference Committee. 'Di ba? Ngayon lang talaga. Kung hindi ito ma-aksyonan po, ano, ng Korte Suprema mga kabida, eh sigurado po ako malalagay talaga ito, ano, sa kasaysayan po, ano, ng Pilipinas. Kaya nga nagtataka nga ako eh nung kasagsagan po, ano, ng controversy po mga kabida, dami hong mga mambabatas na dinideny po nila ito hong blank item sa naturang committee report. Okay, yung iba nagsabi na merong mga blank items. Ang tanong ko po dito eh, bakit magkaiba pala yung mga dokumentong ibinigay sa mga legislators? Bakit magkaiba? Bakit meron ang isa at yung isa wala? Eh may posibilidad kasi dyan eh, ano? Pwedeng meron pero pilit lang itinanggi, ano, mga kabida. Okay? Kaya yun, maganda na nasa Korte Suprema ito hong General Appropriations Act. Kasi dito ho natin malalaman po mga kabida sa mga pagtatanong ho ng mga maestrado, ano, at pagbusisi ho ng mga maestrado sa budget po natin. Kung meron ba talagang dapat po nating malaman na hindi ho maganda, no? Meron bang dapat accountability na haharapin ito hong mga nasa likod po, ano, ng pag-craft at saka pag-approve ng national budget po natin for 2025? Diba? So yun, no? Para po sa akin, hindi pa po huli po ang lahat. Ito hong reaction po ni Lacson po makabida kasi unang-una po hindi pa po na-tackle po yan ng Korte Suprema, no? Okay? Pero yun lang nga nagtataka lang po ako bakit ngayon lang po, ano? Matagal na po yung issue po ng GAA . Last year pa po yun, ano? Last December. Nasa social media na po tayo . Ewan ko yun lang yung naalala ko po mga kabida, no? Kasi hindi ko narinig that time si Lacson, ano? Okay? Baka po may nasabi po siya, may reaction po siya that time, pero hindi ko lang na-encounter, ano, mga kabida. Pero good to know mga kabida na ganyan yung kanyang reaction, ano. Kahit na po nasa panic po siya ng administrasyon po mga kabida, ano, during election, pero naglakas ng loob pa rin, ano, ito hong si Senator Lacson na magsalita, no, patungkol ho sa General Appropriations Act, ano. Kilala naman po natin itong si Lacson po mga kabida. In fact, isa po ito sa mga hinahangaan ko pong senador, ano. Kasi siya lang po yung ilan sa mga senador po mga kabida na napag-alaman ko po, ano, na hindi ho tumatanggap ng pork barrel. Malinaw po yan. Okay? Malinaw at documented po yan mga kabida. Ito hong si Senator Lacson, isa sa mga hinangaan kong senador at mambabatas mga kabida na hindi ho tumatanggap ng pork barrel during his time. Okay? During his stint as Senator of the Republic of the Philippines. Okay? So, yun po. Sana meron pong accountability po, ano, mga kabida, kung sakali hong magdesisyon ang Korte Suprema, no, na may problema ito hong General Appropriations Act, ano. Kasi naalala ko po yung sinabi po ng Pangulo, no, na pag idedeklarang null and void, unconstitutional ito hong national budget po natin, ipapasarap po niya yung gobyerno, ano, mantakin mo yan mga kabida, no? Baka po nadala lang po ng emosyon ng Pangulo po doon mga kabida, kaya understood po yun.
Pero malabo kasi yan mangyari po mga kabida, no? Isasara mo yung gobyerno, ano? Dahil lang po dyan. Okay? Ang pinakalis na pwede hong mangyari, ano? Kung sakali hong ideklara ng Korte Suprema, no? Na null and void, unconstitutional, ano? So balik po tayo sa reenacted budget. Pero ang problema po, ano? Nasa kalagitnaan na po tayo almost, ano? Ng taon. Okay? Ang tanong po dyan, mga kabida, kung may natirang budget pa ba, no? So yun po. Yun, mga speculations lang po yun, ano? Ang makakasagot po niyan, mga kabida, kung meron pong defect ito hong GAA, ito hong Korte Suprema, no? So abangan po natin yung oral argument kasi dito ho natin malalaman po, mga kabida, kung paano ho nila ginawa ito hong General Appropriations Act. Kung totoo po ba na meron pong mga blank items po dyan, ano? May mga insertions na allegedly nakapaloob po dyan sa GAA, mga kabida, ano? Hindi natin alam. At malalaman po natin yan, ano? During the oral argument. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho, mga kabida, dito ho sa pagsalita ni Senator Panfilo Lacson? At sinabi ho na ito hong GAA 2025 ay isa sa pinaka-corrupt na national budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Please comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless.